Nakauwi na ang isang babaeng OFW na pinagmalupitan umano ng kanyang amo sa Kuwait. Ang ating kababayan, wala na sa sariling katinuan. Halos hindi na makausap ng maayos ang Pinay na pansamantala ngayong inaalagaan sa isang mental health hospital. Bukod sa kanyang amo, posible ring maharap sa asunto ang recruiter ng kaawa-awang OFW. Nakatutok si Mark Salazar. Uuwi na tayo. Kumalat sa social media ang kwento ng 27 anyos na OFW na ito mula sa Kuwait na itatago natin sa pangalang Jenny. Ang video kuha ng mga kasama ni Jenny sa flight pabalik ng Pilipinas. Masarap yung kamay mo, Ben? Ano muna? Ngayon? Hindi na, kasi Maliit na. Pinipit na yung kamay mo? Pinipit ng amo mo? Pinalo ng amo mo? Pinalo? Alam mo ba kung anong nangyari sa'yo sa Kuwait? Ano ginawa sa'yo ng amo mo? Ha? Bakit ginaganon ka? Kitang-kita ang trauma kay Jenny na pati pagmamalasakit ng mga katabi sa eroplano, tila ba kinatatakutan niya. Huwag kang iiyak. Hindi ka namin sasaktan. Hindi ka sasaktan. Uuwi ka sa bahay. Pilipinas na ito. Huwag kang matakot, ha? Safe ka kay ate. You are safe now. You are free. Kanina nagtungo si OWA Administrator Hans Kakdak sa National Mental Health Hospital kung saan muna inaaruga si Jenny. Yung national mental health doctors there will look into her situation and her condition. What we were told today is that she has been cleared to travel, so she can travel back home. Hindi pa malinaw kung anong kalupitan ang dinanas ni Jenny sa loob ng kanyang pagtatrabaho sa Kuwait. She can be categorized as a distressed worker. No? So meron talagang nangyari. No? Meron talagang sitwasyon na pang-abuso sa kanyang karapatan na nangyari doon. Yung aspeto na yan ay endorso namin sa POEA and sa DFA for the possible filing of cases in Kuwait, no, against the employer. Posible ring makasuhan ang kanyang recruitment agency dahil sa kapabayaan. Ayon sa OWA, isa lang si Jenny sa halos 400 welfare cases sa Kuwait o yung mga OFW na naaabuso. Malaking bilang ito para sa higit 300,000 Pilipinong naroon. Pagkatapos bitayin sa Kuwait ang Pinay OFW na si Jakatia Pawa nito lang Enero, umingay ang panawagang ban para sa pagpapadala ng mga OFW doon. Pero heto ngayon si Jenny. Both the DFA and DOL are mulling the situation, mulling about the possibility of a moratorium. So I'll leave it at that, no, because that's the decision, their decision to make. Bibigyan si Jenny ng disability, medical at livelihood assistance. Umaasa ang OWA na gagaling pa si Jenny para mapakinabangan ng ayudang ito ng gobyerno. Ang kanya namang pamilya lumuwas ng Maynila mula General Santos City para tingnan ang lagay ni Jenny. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.